Kaya yan din po yung ating argumento dito sa kasong inihain natin sa Korte Suprema, questioning the legality and the constitutionality of the illegal, unlawful, immoral, unconstitutional, and criminal 2025 national budget. Dahil ziniro po nila ang PhilHealth ngayong taon. Wala pong binigay na pondo ang Marcos administration sa PhilHealth ngayong taon. Bawal po iyan. Bakit? Meron po kasing special source of funding ang PhilHealth eh. At yan nga po yung mga buwis na nakukolekta mula doon sa tinatawag nating sin products o yung sin taxes. And our basis again for saying that this is unconstitutional is the Constitution itself, na yung Article 6, Section 29, subparagraph 3. Malinaw po dyan that all money collected on taxes levied for special purpose shall be treated as a special fund to be used for such special purpose only. So malinaw po yan, sinusubaybayan natin itong nangyayaring oral argument sa Korte Suprema sa nauna ng kaso questioning yung legality ng pagkuha ng Bongbong Marcos administration sa 60 billion pesos pera ng PhilHealth, sapagkat ito po ay closely intertwined if not talagang related dito sa ating kaso na nakabinbin din sa Korte Suprema na magkakaroon po ng tinatawag nating preliminary conference na sa darating na Biyernes, February 28, at may nakatakda na pong oral argument din pagdating po ng April 1. Kaya po mahalagang pag-usapan natin to dahil lumilinaw na hindi dapat kinuha ng Bongbong Marcos administration yung pera ng PhilHealth. Namumuro na madedeklarang unconstitutional yung ginawa nila. Therefore, sana makaabot din ito sa Korte Suprema, mag-issue na rin sila ng temporary restraining order para matigil na yung patuloy na pag-disburse nung pera na bahagi po ng ating national budget ngayong 2025 dahil baka mamaya madeklarang unconstitutional itong national budget natin ngayong taon 2025 na-disburse na po halos lahat, we will end up with a mere paper victory. Sure, it's still going to be a legal and moral victory, pero kawawa pong sambayan ng Pilipino dahil pera niyo po ito eh. Tayo po ay nag-expose lamang, nagbubunyag ng mga anomalya sa ilalim ng Marcos administration. Dinadala natin sa korte sapagkat tayo rin sa hakbang ng maisog ay patuloy na nananawagan sa lahat, Pilipino, taong gobyerno, ordinaryong tao, to uphold, respect, and defend our Constitution. Eto nga nahuli natin sa tulong ni Congressman Sid Ungab ng 3rd District ng Davao at inilahad din po natin ito kasama si Pangulong Duterte na panay blanco yung Bicameral Conference Committee report na naging basihan at pundasyon ng ating taunang budget. And update ko lang din ho kayo dahil lahat kayo ay kasali rito. Nag-meeting po kanina uli, nagpulong po. Kaya po ako medyo na late din ay nagpulong po kami nung ating grupo ng mga petitioners dito sa kasong ito. Nag-meeting po kasama yung ating mga abogado at pinag-usapan na pinagpaplanuhan na po yung ating preliminary conference na gagawin sa Friday at naghahanda na rin po kami with all the heavy research na aming gagawin at pag-aaral para sa oral argument na gaganapin po sa April 1 dyan po sa Baguio during the summer session of our Honorable Supreme Court. Sana ay patuloy na manindigan ang ating mga mahistrado, ang ating mga hukom sa Korte Suprema sapagkat wala na pong matatakbuhan ang masambayan ng Pilipino pagka ganito tratuhin ng Executive at Legislative Department ang ating saligang batas. Talagang sinasalaula eh. Makikita natin, malino naman sa saligang batas, hindi mo pwedeng galawin. Yung pera ng PhilHealth, ginalaw nila, pinampondo raw ng mga programang napondohan na. Ito'y talagang patuloy na pambubudol ng sambayan ng Pilipino. Attorney, posible po ba na maibalik yung kinuha sa PhilHealth na nauna? Basta po yan ay nadeklarang unconstitutional. Susunod po dyan ay yung criminal liability and accountability ng mga nakialam sa pera nating mga Pilipino. Importante po yan at pag-usapan nating patuloy-tuloy dahil kanina nagpapasalamat din ako sa Bombo Radio Philippines sa kanilang
interview. They gave me enough time sa kanilang live interview kanina. 9 o'clock in the morning, and I was given, I think, more than 20 minutes sa live interview. At yung isa pong magandang naitanong sa akin doon, paano raw po natin lalabanan ang inflation pag tayo ay senador na? Sabi ko sa kanila, ang inflation dito sa ating bansa sa Pilipinas will only get worse before the next administration can make it better. Anong ibig sabihin nun? Hanggat sa pamumuno ni Bongbong Marcos, hindi po bubuti ang inflation. Bakit? Yung inflation po nagsisimula kung paano natin gamitin yung ating taunang budget. And yung budget po dapat prudent na tayo from the projection, from programming, from planning to budgeting process, and all the way to its utilization and execution. Meaning, you do not spend more than what you earn. Sa pitaka po ba ninyo, hindi ka pwedeng mag-shopping na yung bibilin mo ay higit sa nilalaman ng pitaka mo. Hindi ka pwedeng mag-grocery na yung pera mo ay kakaunti kaysa doon sa halaga ng bibilin mo. Ang nangyayari po, sa ilalim ng administrasyon ni Bongbong Marcos, we keep on spending more than what we have. Hindi po pwede yun, hindi po yung sustainable. Kulang po tayo, deficit po lagi ang national government. At pag kulang ang buwis, para mapunan, mangungutang na naman ang Pilipinas. At yung utang na yan, magising po tayo, hindi po si Bongbong Marcos at ang kanyang administrasyon ang magbabayad niyan. Ang magbabayad po niyan tayong mga Pilipino. Kaya ginigising ko ang inyong isipan, puso't damdamin para marinig po ang inyong tinig. Makialam kayo, pera nyo po ito. When we speak of national budget, pera nyo po ito. Now, paano dapat labanan ang inflation? Magsimula ang gobyerno sa sarili niya. Magsimula ang gobyerno sa kanyang sariling budgeting process. Dapat meron tayong fiscal discipline. Dapat matuto tayong mamaluktot pag maiksi ang kumot. Yun po yung ibig sabihin ng fiscal discipline. Dapat po marunong tayo ng austerity program or austerity measure should be put in place. Yung pagtitipid. Paano tayo magtipid? Tigilan nyo na po yung walang katuturan ninyong AKAP at AYIX, yung korupsyon ninyo dyan sa ating national budget na itinatago ninyo sa mga flood control programs. Yan po yung ibig sabihin ng fiscal discipline at austerity measure at yung tinatawag nating belt tightening. Maghigpit po tayo ng sinturon. Hindi po yan ang tugon. Meron po lumabas na balita na bibili ng missiles ang Pilipinas at kung ano-ano pang gamit militar o pandigma. Hindi po bababa ang presyo ng bigas kung meron tayong missiles. Hindi po bababa ang presyo ng bigas kung meron tayong bagong barkong pandigma, kung meron tayong submarine. Aanhin mo ang submarine kung gutom ang mga sundalo mo. Aanhin mo ang submarine kung gutom ang mga marino mo. Aanhin mo ang submarine kung yung pamilya ng yung mga sundalo gutom. At na-diskurso ko po sa inyo, pati yung estado ng ating public education system. Gutom na po ang kabataang Pilipino, ginagawa pang mangmang. Hindi po natin kailangan ng mga makabagong gamit pandigma at ang gamit militar. Kinakailangan po muna natin tugunan yung inflation, yung kagutuman, yung kahirapan, yung criminality at yung paglaganap muli ng illegal na droga. Ito po ang dapat nating tugunan. Ito po yung dapat nating pinag-uusapan. Kaya yung PhilHealth funds sa pinakailaman, malversation po iyan. Dahil hindi po dapat ginagalaw yung mga perang nakolekta base sa mga taxes on special purpose, because they should be treated as a special fund to be used and to be utilized only for such specific and special purpose only. Yan, malinaw po yan sa ating saligang batas. Kainisang makita ang mga surveys na wala ang name nyo po. Sinasadya po nila yan dahil natatakot sila na sa tulong ninyo tayo mapunta sa Senado dahil tayo ang magbubulgar lahat ng katiwalian nila. Huwag po kayo masiraan ng loob.
Ang tunay na survey ay sa May 12, 2025. At kayo po ang tunay na sentimiento ng sambayanang Pilipino. Kasama ko ang hakbang ng maisog sa ating kampanyang ito. Kasama ko at kabahagi tayo sa Team Suka. Nakita naman natin kung paano minamaliit ng Bongbong Marcos ang mga higit na kararaming Pilipino. At minamaliit po niya yung mga minsay na utusang bumili ng suka. Kayo po yun, masang Pilipino, at hindi lang yung masa. Alam mo ninyo, kapag kami nag-uusap-usap, siguro sa ating lipunan, malaki na, napakalaki na 3% lang siguro ng populasyon ng Pilipinas ang hindi na utusang bumili ng suka. 97% of our population, minsan sa buhay niya, ay nautusan ng kanyang ina or ama bumili ng suka. At wala pong nakakahiya doon. Lahat po ng may dumaan sa isang normal na kabataan, nautusan po. And I'm happy, normal ho, at masaya ang aking kabataan at ako'y nautusan minsan. Hindi lang minsan, maraming beses ng nanay ko. And I enjoy. At yan po ang Team Suka, lagi ko nga sinasabi, ang suka ang kalaban ng tanso, ang suka ang kalaban ng peking ginto, at ang suka ang patuloy na tutugi sa mga nambubudol sa ating mamamayang Pilipino.